Alright mga kapatid, bago po tayo dumako sa ating main news, dismiss agad, big good news, article of impeachment versus BP Sara, walang bisa sa simula pa lang. Ay, maganda yan mga kapatid, no? Pero syempre, bago ang lahat, tignan muna natin ito sa Facebook page. Ang balita ngayon, nakalagay dito, tinatayang 45 congressman at senador na mumurong kasuhan umano ng plunder ni Ombudsman Boying. Ang estimate ko sa investigasyon, sabi niya ng ganun dito, sa investigasyon namin from 35 to 45 investigation na current ongoing. Ako naman, naiisip ko rito, pero parang puro ano lang kasi, puro daldal eh. Sinabihan niya na nga rin si Romualdez, di ba? Naalala niyo? Sabi niya si Romualdez daw, ganito, ganito raw, ganyan. Pero wala nang nangyari. Parang nauna pang sinuspinde yung Sergeant of Arms. Excuse me po, di ba? Nauna pang ano yun, nauna pang masuspinde. Pero hanggang ngayon, parang nakikita ko dito kay Rimulya, puro daldal lamang. Sir, dapat medyo ano tayo, wag lang puro daldal. Gawin nyo na agad. Dami-daming kuda kasi dito eh. Puro lang papreskon. Wala naman tayong nakikita. At ito mga kapatid, may ipapakita rin ako sa inyo. Yan. Ayan. Ay, maliit pala. Yan mga kapatid. Ito, Denmark, Australia. Envoys visit Davao City this week to explore investment opportunities. Bakit ganun, sir? Bakit sa Davao City lang? Samantalang marami namang parte itong Pilipinas, lalo na sa Luzon. Ayaw nyo ho bang pumunta doon? Denmark tsaka Australia? Maraming buhaya doon. Diba? Dalaw-dalaw din kayo sa Luzon. Lalo na yung may mga flood control doon. Diba? Ba't kaya dito dumadalaw? Dahil ba mas may tiwala sila sa mga taga Davao City? O mas may tiwala sila sa mga Duterte? Kaya ganito na lamang ho ang pagpunta ng mga may possibility na may opportunity na mag-invest po sila dito. Palakpakan po natin. Sa mga gustong tumira sa Davao City, kailangan ano muna kayo, buksan nyo ang inyong kaisipan. Hindi yung kapag nakakakita kayo ng mga magagandang nangyayari sa Davao City, mga nakapikit ang inyong mga mata at sinasabi nyong BBM. Wala lang, kasi nakikita ko yung iba, kahit nakikita na nilang maganda ang Davao City, gusto pa rin nilang dumihan ang Davao City na dito daw sobra-sobrang traffic, sobra-sobrang ganire at ganito. Pero ang totoo, maganda sa Davao City. Kung may mga kurakot, pumunta kayo sa Luzon, madali lang makakita dyan. Okay, dito na po tayo sa pangatlong imahe na ating nakita. Ito pa maganda Davao City connection din ito mga kapatid. Photo broken, ano ba to? Shire o share? No, hindi ko kasi alam ang pagbanggit niyan. Pero ang sinasabi dito malapit na naman may mag-open na ganito, Lantawa. Davao's newest modern heart facilities to open this June. The broken share. Sorry sa pagbasa, baka mali ako to cater to Mindanaoans, no? So ibig sabihin may ganitong wala naman trillion ng ang Davao City Davao bakit may mga ganito sila? Siguro sa Luzon kung walang mga korap diyan malamang maraming ganito doon. Hindi lang medical center ang magagawa doon kaso alam niyo naman ang ating Pilipinas, lalo na diyan sa Luzon, hindi ko naman nilalahat. Pero maraming kurakot diyan. Yung iba nasa mga nasa mga puti-puting house, no? Okay, next na po tayo bago ang ating main news. Ito matindi yung pare nagbasbas. Tingnan niyo to ito palakpakan niyo muna mga kapatid. Father Flaby. Ito yata yung umamin na nag-illegal powder siya dati. Ewan ko lang kung ito yun binasbasan ang mga kongresista sa isang banal na misa. Dumalo sa isang misa sa EDSA Shrine itong linggo, Mayo 17, sina Kong Leila de Lima, Sendanya, Terry Ridon, Jude Asidre at Joel Chua. Wow! Kapal. Ito
siguraduhin nyo lang totoo ang mga damdamin ninyo na may takot kayo sa Diyos at hindi kayo gumagawa ng katarantaduhan. Kasi kung itong imahe na to, ipinapakita nyo lang para kunwari maging banal kayo, hindi naman po sa nanguhusga ako, may posibilidad po na hindi na kayo kaawaan ng Diyos sa mga ginagawa ninyo dahil ginagamit nyo pa ang ganitong mga paraan para lang mapagtakpan ang inyong kasinungalingan. Kung totoong kurakot kayo. Mga kapatid, di ba parang ang sagwa eh. Hindi naman siguro tanga yung mga kababayan natin. Dami-dami ng issue dyan. Tapos papakitaan nyo kami ng ganito. Wala lang ha. Pero kung totoong mga banal kayo, deserve nyo yan na basbasan kayo. Lalo na yung paring ng babasbas din ng ganyan. Ha? Deserve nyo yan. Okay. Eto na. Susunod po. Eto, matindi rin to mga kapatid. Anong LGBT community rin to. Pero ewan ko kung ba't ganito asal nito. Oh, eto na. Lalakihan na ho natin. Ewan ko lang kung totoo ha, si Jan Lapus, idol ko to eh. Ito nang pinaka-idol ko sa lahat ng idol. Okay, basahin ho natin. Seryosong tanong, may pogi bang DDS? Hindi pa kayo marunong tumingin sa itsura ko? Ha? Pogi na, cute. Joke lang. Yung ex ko, pumangit nung naging DDS. Oh, tapos ipinakita dito yung mga itsura ng mga kakamping. Oh, ito si yung di ba yung nakatabingi yung muka, tas ito. Oh, tas yun. Tapos si Dayla Delimo. Oh, ang gaganda naman pala nila eh. Oh. Di ba? Oh, yung ex ko pumangit nung naging DDS. Ako, maka-DDS ako eh. Bakit ganun? Ah. Ibig sabihin, pumapangit na tayo. Wow ah. Filter lang to mga kapatid. Okay, ituloy na muna natin. Bahala ka dyan, Jan Lapus, kung anong gusto mong, ano yun sa buong buhay mo. Pero kung hanggang dyan lang paniniwala mo, naiintindihan naman namin yan siguro, hanggang dyan lang talagang pag-unawa mo. Di na natin mawawala sa isipan mo yan, kahit pilitin ng pilitin yan, basta sarado utak mo, hanggang ganyan lang ang pag-unawa mo. Okay, eto na mga kaibigan, itong kinahihintay ko, ang magsalita si Manang Claire. Nako talaga, hindi kumpleto araw ko pag hindi ko nakikita ito eh. Oh, sabi ng gano'n ha, palitan natin. Ayan. Claire Castro, iginiit na si SP Cayetano lamang ang nagsabing under attack ang Senado. Totoo ba to? Si Manang Claire ba talagang nagsabi nito? Ang bangis mo Manang Claire ha. SP Cayetano, Senate President Cayetano, nagsabi ng under attack. Ibig sabihin, mali. Ikaw, spokesperson ka lang. Wala ka dun sa lugar. Ang ganda ng balita na to. Sa ang balita ngayon ha, shoutout po ha. Claire Castro, giniit na si SP Cayetano lang ang nagsabi ng under attack sa Senado. Hindi naman talaga inatake yung Senado. Makikita. Ayan sa mga balita at hindi lamang sa mga payag ng NBI at PNP. Payag lamang iyon ni Senator Cayetano. Manang Claire, ihiwalay natin yung pagkatao mo. Doon lang tayo sa may ganun pa naman mga balita. Naalala ko lang yung sinabi ni Manang Claire. Parang ganito yan, no? Wala naman pong gulo. Binuksan ko yung pinto ng bahay. Wala naman ako nakitang magulo. So, ibig sabihin ang pasiyan ng pagiging magulo o nagkakagulo Pilipinas or may mga bali-balitang mga magulo, kapag binuksan niya yung bahay niya, kailangan may makita siyang mga taong mga nag-aaway doon. Mali ba namin kung saan ka nakatira, baka naman sa bundok ka nakatira. O hindi naman kaya sa simenteryo ka nakatira. Diba? O kaya, diba may mga nakatira din mga buhay doon, no? O hindi naman kaya, hindi mo alam. Manang Claire naman, parang, ewan ko ba kung sinasadya mo lang to dahil sa trabaho o kasi pag marami na talagang pera, wala na eh. Kalilimutan mo na yung mga nangaapi sa'yo eh. Basta marami kang pera. Ha? Doon pa lang nga sa balita na yung pagbukas na ng pinto, wala naman daw gulo, no? So parang ang basihan mo. Tapos ngayon, ito magsasalita na ka ng ganito. Si SP Cayetano lamang nagsabing under attack. Sino ba si Cayetano? Senador. Nandun siya sa loob. Tapos, Senate President pa siya. Sinong gusto mo magsabing under attack? Presidente mo? Wala naman siya doon. Eto, Senate President, oh. Diba? Ang lugo-lugo mo.
Wala, trabaho na ni Manang Claire yan. Wala tayong magagawa dyan. Maraming mang naiinis sa'yo, Manang Claire, pero ako, love na love kita. Maniwala kayo sa sarili ninyo, kahit hindi kayo attorney, at least matalino kayo. Kaysa naman dito kay Manang Claire. Manang Claire, yung sinasabi mo lang na love kita. Lagi mong tandaan niya, Manang Claire. Ikaw nagpapasaya sa buhay namin. Meron pa ba tayong iba pang mga... Eto na. Eto mga kapatid, mabibigla kayo dito. Yan, palakpakan muna natin to. Ewan ko kung maka-DDS pa to o hindi. Bahala siya sa buhay niya. Pero may sinabi siya, Tatay Digong is the best president in the Philippines. I have to give credit where the credit is due. Sabi ng gano'n, palakpakan na. During pandemic, ang bilis ng aksyon ni Tatay Digong. At pinapakinggan niya talaga ang local government tsaka ini-implement kinabukasan. Di ba? Pandemic pa yan ha. Apektado ang ekonomiya natin at may threat sa buhay ng tao. Pero nagagampanan niya ang pagiging presidente niya. Yung ngayon, may gera na lahat-lahat, tumaas yung langis, wala siyang nagawa nga. Gusto pang ipa-impeach si BP Sara, malapit na naman ang tag-ulan. May mga bahana naman na hindi masyadong ibinabalita. Okay, ano pa? Salamat sa iyo, Isko Moreno. Bahala ka sa buhay mo kung sinong kinakampihan mo, pero gusto ko tong sinabi mo. Okay? Next na ho tayo, mga kapatid. Eto. Si Peter Cayetano, no? Ewan kasi ngayon may impeachment parang kinakamada na nila yung impeachment, pero basura naman yan. Alam ko mababasura yan. Hindi ko alam kung ito ang simula ng aking journey bilang Senate President o isa na itong despedida. Kung ako sa'yo, lumaban ka, Peter Cayetano. Kung kailan nasa iyo yung kapangyarihan, maging mahigpit ka, gawin mo yung trabaho mo, yun lang. Basta gawin mo lahat. Buksan mo yung Paloma case. Pepsi Paloma case. Buksan mo lang. Malay mo, hindi talaga sila yung may kasalanan nun, di ba? Yun lang mga kapatid. Naipasok pa no? Eto, pinakagusto ko sa lahat, si Kiko Pangilinan. Ay, Kiko Pangilinan, mga kapatid, mga netizen, hindi rin interesadong makitang Senate President si Kiko. Hindi naman, para sa akin, hindi naman talaga panalo to dahil wala naman talaga to. Kasi ito ang dagat. Bakit sino ba nagsabing buhangin yung dagat? Ito ang dagat. Intindi, no? Ewan ko dyan. Kaya nga, kung nanalo yan, baka na-appoint lang din yan ng, alam mo na, baka lang, no? Akin lang naman, no? Ito yung matapos mapahayag na wala umano siyang interes na maging Senate President. Wala ring interesado sa'yo, no? Na umiinit na usapan tungkol sa posibleng panibagong leadership shake-up sa Senado. Walang may pakialam sa'yo kung nanalo ka, bahala ka sa buhay mo. Basta sa tingin ko, kaya ka nanalo, nagkaroon ng magic. Imposible, wala nang buboto rito. Wala na itong mga to no? Kahit si Risa, tumakbo yan, wala na yan. Lamon na lamon yan. Wala talaga yan. Okay, mukhang wala na tayo dito mga bagong reaction. Mamaya naman na po siguro. Manunood na tayo ng ating main news for today. Mga kapatid, palakpakan po ang ating Pinas News Insider. Kung ready na kayo, i-play na po natin ito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang tiumanay balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Doon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, sabi nga ni SP Cayetano, by May 18, kung hindi ako nagkakamali, o soonest ay magko-convene po yung Senado patungkol nga dito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ano ho bang inaasahan po ninyo? Well, alam mo, yung Senado naman, meron silang duty, no, to constitute themselves into an impeachment court. So tama yung sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa action sila dito at Mayo 18 nga ang target date or earlier. Now, ako naman, from my view, based on circumstances and political reality, the articles of impeachment is dead in the water. Anong ibig sabihin yan? Baka ma-dismiss yan
on the part of the defense, meron silang option questionin yung validity, yung legality ng or constitutionality ng articles of impeachment through a motion to dismiss or a motion to quash. Kasi merong question doon sa proceedings ng Committee on Justice. Remember, ang House noong April 29, April 24, April 4, March 25. Nag-conduct sila ng proceedings eh. But at the time, the House and the Senate were not in session or in recess. Okay? So, yung kanilang continuation ng proceedings, I'm talking of the Committee on Justice, was in violation or in contravention of Article 11, Section 3, subparagraph 2 of the Constitution, which mandates that yung kanilang proceedings ay maganap or gagawin when Congress is in session. Nakasaad doon mismo that they have to file the committee report within 60 session days eh. Kahit yung filing, dapat kahit yung action sa file complaint should take place during the session days ng House. Pero hindi ito nangyari. Yung 4 na araw wherein nag-present sila ng mga witnesses like accused kidnapper Madriaga, the controversial Antonio Trillanes III, yung AMLAC Executive Director na nagkaroon ng unauthorized disclosure of confidential information in violation of the AMLA law of 2021, and other witnesses. Nangyari nung days na walang session ang House, March 25, April 4, April 22, and April 29. Lahat ito ay void eh. Pag void, dahil ang House Resolution 892 is void, being contrary to Article 11, Section 3 sa Paragraph 2, ibig sabihin yung kanilang finding of probable cause ay void din. At void din yung kanilang committee report at articles of impeachment na hinanda ng Committee on Justice. Which So anong ibig sabihin, sir? Di mababasura yung impeachment. Lahat ng yan ay magiging walang kwenta. Ngayon, ang problema nito, baka maging si Tito Sen na naman yung Senate President, magiging babaligtarin na naman, baka baliin na naman nila, bentalo na naman yung mangyayari. Alam mo naman, di ba? Ito yung lang vision lang natin pero mukhang malabo eh. Kasi nagkalipatan na eh, lumipat na yung iba eh. Ewan ko yung isa, may pumunta ata doon sa minority pero kulang pa rin, no? Ewan ko, baka maigpit din pangangailangan nun. Pero wala na, basura talaga. Hindi ito dapat ang inuuna ng mga kapwa nating kapwa na naman ng hilig ko sa mga kapwa, yung algorithm ng pagsasalita ko eh. Ibig ko sasabihin ko na naman, makababae. Paulit-ulit na lang ako no? Para sa akin, wala na po itong impeachment na to. Hindi na to dapat inaasikaso. Nasasayang lang po ang panahon at oras. Pa due process pang nalalaman, wala nang ang kwenta. Diba? Sila lang interesado dyan eh. 32 million ang bumoto po kay BP Sara. Tapos iilan lang yung mga may gustong ma-impeach si BP Sara. Baka nga wala ko pang 100,000. Diba? Para sa akin, dapat tibayan lalo ni Cayetano na wag nang ituloy. Kaso, nagkaroon ng ganito, dinaan sa due process na naman, anak ng tete. Basta mapapabagsak si BP Sara, due process. No? Basta mapapabagsak si BP Sara, bentalo, no? Pag may impeach, due process. Ewan ko sa mga to. Ewan ko sa sinasabi ko, naguguluhan na rin ako. Load na lang tayo, no? Tuloy-tuloy muna natin to mga kapatid. Siguro dahil kaya nagkakaganito ko na andun na yung halo-halo na lang yung iniisip ko na bakit nagkakaganito yung Pilipinas. So, totoo lang ito, aminin ko sa inyo. Siyempre, magiging tapat ho tayo. Simula po nang nagre-reaction ako sa mga ganitong balita, parang pakiramdam ko, pinoproblema ko na rin yung Pilipinas eh. Ang problema ko lang naman talaga, mga utang ko. Ang dami kong utang. No? Sir Bren, shout out po si Idol Kuya J.A. Yan. Kuya Charlie. Baka may nakalimutan pa ako, si Kuya Alpi. Basta pasensya na sa mga makakalimutan ko. Yun lang dapat iniisip ko. Kaso iniisip,
pinoproblema ko na rin itong balita eh. Puro, iniisip ko, paano pa kaya? May pagbabago pa ba ito sa Pilipinas? Dapat ba pag-usapan nila yung ganyan? Kawawa na yung mga Pilipino. Minsan pag may nakikita ako, nagtatrabaho, kahit may mga tawag dito, disability ba yun? Anong tawag doon? Disabled person, mga ganon. May, kunyari, pilay, ganito. Tapos pinipilit pa rin lang magtrabaho para lang makaahon. Hindi naman kaya mga senior na pero nagtitinda pa rin ng mga ice cream. Alam mo yung mga taong ganon, mga nagsusumikap. Kahit matatanda na sila, nakikita nyo, basta hindi sila nagnanakaw. Marami nang matatanda sa politiko, pero putya, pag nanakaw pa rin ang... Diba? Ganon ang isip ko, kahit minsan, pupunta kami sa ibang lugar, punta kami ng dagat, minsan makakita ko yung mga nagbebenta ng ice cream, bata pa lang, kumakayod na, di ba? Samantalang yung mga nakaupo dyan sa gobyerno, putyang, wala, nanakawan pa. Sisimutin yung kaban ng bayan. Sana yung Panginoon natin bigyan ng hustisya yung mga ganitong ginagawa nila. Sana ito'y walang kapatawaran kasi nga mga kapatid, kawawa naman yung taong bayan natin kapag yung mga kurakot na yan papatawarin ng ganun-ganun na lang. Alam naman po kasi nilang mali yung ginagawa nila pero pinipilit pa rin po nilang gumawa ng mga pagkakamali. Diba? May mga ganun eh. Iniisip siguro nga nila na baka madali lang, hingi lang ako ng tawag kay Jesus Christ. Lord, patawarin niyo po ako. O, napatawad na ako. Bukas magnanakaw na naman ako. Yun. Diba? Palike po ng ating video mga kapatid. Tuloy-tuloy na ho natin. Was voted favorably by the plenary noong Mayo 5, May 5. So, ito ay pwedeng questionin in a motion to quash or motion to dismiss before the Senate sitting as an impeachment court. So, for all intents and purposes, hindi mag-prosper yung ganyang kaso na void from the beginning. I'm talking of the articles of impeachment. So, yan ang aking perspective. At saka, yung aking experience sa impeachment, yung Corona, especially at saka Bautista impeachment where I was involved, nangyari yung mga proceedings na yan when Congress was in session, when the House was in session Wala during the recess. And even Gutierrez impeachment nangyari when Congress was in session. And even the Davide impeachment happened when Congress was in session. So ngayon lang nangyari ito na itong impeachment proceedings against our Vice President Sara C. Duterte ay nangyari when Congress is in recess. So you see the voidness of the proceedings ng House Committee on Justice at saka yung action nila dito sa mga complaints. Aside from the other objections like sila na ang nagsisil ng mga defekto at kakulangan doon sa dalawang complaints, nagkaroon tuloy ng issue on fishing expedition. So to me, void ab initio yung articles of impeachment and therefore that can be the subject of a motion to quash or a motion to dismiss before the Senate sitting as an impeachment court on May 18, 2026. At yung mga petisyon doon sa Supreme Court, attorney, magiging makakaapekto ho ba yun? Hihintayin pa bang desisyon ng Supreme Court bago sila, isa rin ho ba yun sa magiging grounds para masabi natin pwedeng hindi na ituloy muna ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dyan sa Senado? Actually, in the absence of a temporary restraining order or preliminary mandatory injunction, hindi pwedeng harangin yung Senado. Diba? Depende na rin sa Senado kung anong action nila. They will defer to the Supreme Court. But if the Supreme Court will issue a temporary restraining order or a preliminary injunction, they will have to honor it. Kasi yan ang rule of law. So, tingnan natin ang situation. No? I don't want to preempt kasi hindi naman natin alam kung ang nasa mind ng ating kataas-taasang hukuman. We have really high respect for the court. As an officer of the court, kasi abogado ako, I will really put so much faith and confidence in the Supreme Court and even defend it to my last breath kasi yan po ang obligasyon ng isang abogado. We have to defend the institution of the Supreme Court. So much so that as a citizen, I will also defend to the death the sanctity and integrity of the Senate. So, tingnan natin ang mangyayari dyan, Admar. We do not know Anything can happen before May 18.
Opo. Si Jade po ulit ito, Yes, attorney. Jade. Opo. Kung sakali mang absent si Senator Bato during the, yung impeachment court na nga, pagko-convene po nila, makaka-apekto ba yun sa maaaring boto po ng majority o ng yung magiging boto po ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Alam mo, actually, walang epekto talaga kasi yun yung 16 votes to convict eh. Diba? Imposible na ma-attain yan eh. Hindi na aabot kasi kahit hindi pa mag-appear si Senator De La Rosa dyan sa impeachment proceeding sa Senate. 12 votes as against 9 sa minority at 2 pa sa abstain. It's impossible na aabot sila sa 16 or 15. Granting na i-consider natin na 15 na lang dahil nag-resign si Senator, now Secretary of Education, Sani Angara. So, imposible maabot yung number. Kaya, ang sabi ko nga, politically and reality-wise, the impeachment is dead in the water. At maari ho bang gumamit ng sumama si Senator Bato via Zoom kung papayagan po ng Senado para makilahok po? Kung papayagan ng bagong majority yan, pwede yan. Kasi sila naman ang batas dyan sa Senado eh. They are superior in their own sphere. Hindi pwedeng pakialaman sila kahit ng Korte Suprema. And if it is in accordance with their rules of impeachment at saka that is reasonable given the fact na hinahunting ng NBI si Senator Bato para arestuhin ng illegally, so pwede nilang payagan yan. At pwede rin tayo masurpresa, Jade, baka biglang mag-appear, magsulpot dyan sa Senado si Senator Bato eh. We do not know eh. Yes, Depende yan kay Senator Bato eh. Di ba? So baka pupunta siya dyan. So depende. Opo. Siguro, attorney, yung huling mensahe na lamang at siguro generally, nakikita ho ba ninyo yung mga nagaganap na tensyon sa Senado, itong ang impeachment, lahat po yan may possible na papel o may impluensya mula sa ehekutibo, particular na po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yung last message na lang din po. Despite the disclaimer or denial of President Marcos Jr. hinggil doon sa assault ng NBI, I am inclined to believe based on circumstances and personal observations na may kagagawan ang palasyo or ang administrasyon. Hindi lamang sa assault na nangyari ng Mayo 11 at Mayo 13, yung attempt. Pati yung impeachment, may kagagawan ng administrasyon kasi they control the majority in the House. So, ang reality is, merong hen si President Marcos Jr. dito, being the political leader of the coalition in the House. At siya rin ang kinikilalang symbolic head, if not the political head, of the minority led by former Senate President Soto. Kaya meron siyang kagagawan dito with all due respect, despite his attempt to deny itong nangyari noong Mayo 13. May kagagawan, of course. Imposible mangyari ito na merong audacity itong si Matibag and his agents kung walang basbas ng palasyo. Message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha, during my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Na majority, how stable is your majority block? May mga nagpaalam na po ba sa inyong lilipat sa kabila? As of last night and as of yung sa group namin a few minutes ago, it's more all rumors. Pero hindi nagbago yung sinabi ko sa inyo. There were meetings that took place, calls from both sides, may enticement, may pananakot, may, to be fair, it's not all willing and dealing, may appeal to the country, appeal to ganito, ganyan, etc. So, but as I said dun sa ating bishops at pastors who prayed for the nation today dito sa Senate, yung attack on the Senate started naman in 2023, di ba? Nung gusto nilang i-abolish ang Senate. And I really believe that the events in the last few months was also intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change except this time around
regional Senate ang gusto nila. But to do that, siguro, part of the enticement is that may term extension, and then, yun nga, regional Senate. In theory, maganda yon kasi each region will have their senators. But the reality is, if you have 36, 48, 60 senators, yung possibility na maging rubber stamp, nandun talaga. Diba? So at this time of crisis, I don't take it against anyone of thinking about political reforms, whether maganda yung motibo o hindi. Pero naghihirap ang tao eh. So whether you talk about electricity, agriculture, prices of gamot, prices of rice, dun muna sana. Having said that, kanya-kanyang pananaw yan eh. Iba pananaw din nila sa Senate leadership, di ba? Yung anyone but Cayetano, nung nag-attempt kami nung February, yung kandidato namin yun din ang sinabi sa amin eh. Anyone but siya. So ang point ko, I think it's more of anyone that they cannot control. Sir, isa na lang sa akin. As of 2:03 ngayong hapon, you have 13, sir. Can you say that? To the best of my knowledge, wala namang dun sa aming kamusta, check, usap tayo mamaya, punta dito, 'di ba? So now, if pag-usap namin biglang may kakausap sa amin, that's beyond my control, no? So meaning as of Saturday and Sunday, so nag-meet pa kami Saturday, usap, made calls, hindi ko naman nakausap lahat yesterday, talk to some, okay pa lahat, sabi yung walang bibigay pero grabe ang pressure. At saka talagang pinag-aaway, sinasabi daw may 13 na, may 14. So as of this morning, 7 o'clock, 7:35, sa 8 o'clock may tumatawag na. So okay na, wala namang hindi sumasagot sa chat groups at sa communication namin, di ba? Having said that, if may palitan naman, it would be smart naman to tell us in the last minute. And so it would be smart to tell in the last minute, and I won't take it against them, di ba? So simple lang yan. Kung nilagay ako dito ng Panginoon for an 8-day mission, tatanggapin ko yon. Pero kung ang mission ko is simulan yung impeachment, tatanggapin ko rin yon, di ba? Yung isang senyales sa akin doon, kung gaano kadali na nakuha ko yung Senate presidency, gaano kadali in the sense that, saan ka nakakita? 12, hindi mo nililigawan, hindi mo pinapangakuan ng committees or kung ano man, lahat ng kapangyarihan around this earth ginamit against, pero they're sticking together, ituloy natin. So it's a privilege serving you, serving our people, serving the Senate. But pag sinabi nilang iiba direction, I will respect that. So, tanggap niyo, sir, sorry to ask, if you will be the shortest serving SP, sir? It's not how long your life is, it's how meaningful it is. Diba? Some people live 100 years and say, where has the time gone? Diba? The Lord Jesus lived a little bit over 30 years, pero in 3 years, nagawa niya lahat ng gusto niyang gawin. Of course, I'm human. I think I can do much more if it's 8 months rather than 8 days, but that's not in my control. Hi sir. Sir, your reaction lang po, merong mga calls for your resignation after what happened. Binabatikos po yung pag-alis ni Senator Bato, the shooting incident, and si Director Matibag also said you should be held accountable. Your reaction to all these? Okay. Hindi pa naman ako SP, pinagre-resign na ako eh. Buong buhay ko naman ganon eh, di ba? So certain people are called for the job. So even before I took office as Senate President, tinanong ko sa 12, bakit ako? And may reason kung bakit ako. Maybe because I was there during the time of crisis. You remember, nung pandemic, nag-break ang Senate, di ba? Ang House, mas marami kami. Gusto nila mag-break kami. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno. Konti na lang siguro tayo dito. I don't blame naman yung mga nagsuggest sa akin Wednesday night na wala daw pasok the next day, Thursday, at i-cancel lahat. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno dito. So, ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So, kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha, during my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target.
di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. I'm not saying we, the Senate. But leadership matters. Di ba? So, dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign. Di ba? Pati yung mga ibang nagsasabing take responsibility for the shooting. I take responsibility for my reaction. Di ba? So, kung mamato ako dito, batuhin nyo ako pabalik, kayo magre-resign. Ako na mato the one who takes, you take responsibility for your action. So I will take responsibility for my reaction, how I handled everything. But I cannot take responsibility for them shooting at us. Confirmed na, may gunpowder yung hinuli. Sa loob ng Senado hinuli yon Until this time, may nagsasabi sa Pangulo na ang NBI daw na sa GSIS wala daw dito sa loob at hindi daw nagpaputok. So makikita mo there's a lying all over going around. If they can lie with that simple thing, 'di ba? So sabi ko nga sa grupo namin, guys, hindi pwedeng maging general rule yung ginawa ng NBI. Tinetesting nila yung Senado. Unfortunately, dati maraming nag-i-invoke dun sa spirit ni Salonga, Recto, Tanyada, yung Osmeña, Rojas, yung ating mga greats, di ba? In the past, pagka inattack ang Senate, nagka-come together lahat ng senador. Ngayon, algorithm at political bias na. That's what's sad about it. No? All the evidence is there. I mean, it's beyond our control na, like sa inyo, di ba? Pag dumating na sa editor, dumating na sa final, dumating sa live interviews, hindi nyo kontrolado lahat yon. Pero yung personal experience nyo at personal testimony nyo, meaning, pag tinanong kayo ng kapatid nyo, anak nyo, pag uwi nyo, ano ba talaga nangyari? Eyewitness din kayo Diba? So, yun din ang ano ko sa inyo. Kung eyewitness kayo and you think I did wrong, I won't take it against you for calling for the resignation. But if you're telling me na kontrolado ko yung NBI, so dun sa nagsabing scripted, di ba? Ang galing ko naman na pati NBI is under my command pala. So you won't resign, sir? Oh, there's no reason to di ba? Many of those who are calling for my resignation are political operators dati na silang may meaning nung nasa DFA ako, resign Alan. Nung nasa Speaker's Office ako, resign Alan. Nung minority leader ako, resign Alan. Nag-ano lang ngayon, nag-echo lang ngayon dahil nga sa mga pangyayari. But for me, it's concerted effort from day one to get me out because they want someone they can control. The only thing I promise the 13 is I follow God. Diba? And, following God is easy if you know exactly what He's telling you to do. Diba? Pero if you have 5 decisions to make and all of them are godly decisions, hindi madali mag-discern na ano ba dapat gawin. So for example, as long as I tell the truth, that's godly, di ba? But do I extend a friendly hand in friendship? Di ba? Do I tell everyone, let's work together? Or do I pound the table muna para alam nilang hindi pwedeng ganito yung Senate? Those are everyday decisions that needs wisdom. And I'm not claiming to have all the wisdom, di ba? But uulitin ko lang collaboration, okay. Pero yung sunod-sunod kami sa inyo at hawak nyo kami sa liig, hindi pwede yun. Collaboration, our government needs collaboration. The 3 great branches of government, judiciary, executive, have to work together. Senate, House, we have to work together. But yung sasabihin mag-surrender or puppet SP ka, hindi ka tatanggalin, pero kung ano sabihin namin, sumunod ka. Sorry, hindi ko style yon. Last question, Ma'am Gonzales. Jeremy. Hi, SP. Hingi lang po kami ng status ni Saa Aplaska. Kung suspended po ba siya, and si Sec Dong That's po. part of our, thank you for that question. Apo, pati sir lang si Sec Dong Mendoza, nag-resign daw po. To be fair kay Sec Dong,
Siguro a few minutes after mag-resign yung dating OSAA, he told me na magre-resign siya. I told him I want him around. And then, sorry, hindi ko lang alam yung exact date. He actually handed me a written resignation. And dati ko naman siyang kaibigan. Never ko siyang kapartido, but he's always been forthright with me, always had worked in candor. Alam niya biases ko, alam ko biases niya. And then, he could have gone home Wednesday night nung marami nagchichismisan na umuwi na kayo, or marami nagte-textan na umuwi na kayo. But he stayed, no? So, actually, sa isang news ko nakita yun this morning. So, I haven't talked to any of them. I went straight to the hearing ni Senator Pia on electricity, high prices of electricity, then to the prayer for the nation, then here. So I'll deal with that kung kay Sec Jendong, and then kay OSAA, there are 3 options kasi. There's a legal memo prepared for me to discuss with the legal team. I'd like to thank, di ba, nasa internet pinost naman ni Attorney Tolentino, Mark Tolentino, na, may separation of powers kasi. And then may certain officials na pwede i-suspend o hindi. And everyone was emotional during the weekend, kaya nga Saturday sabi ko, prayer and reflection. Hindi ko na sinagot yung kay Ombudsman na walang nagtanggap dito. Kasi wala naman tayong trabaho ng Friday, Saturday, Sunday. Wala naman official na pwedeng tumanggap. To my knowledge, wala naman yung subpoena. CCTV, walang question doon. Kung may miscommunication, it was cleared up naman, di ba? It's not true na walang CCTV. Meron, pero the lights were out eh. So, hindi lahat singlinaw nung iba. Number 2, as soon as Secretary John Vic called me, yun ang una niyang hiningi. Secure the CCTVs. When he got here, inulit ko sa harap. 2 copies. Sabi ko, gumawa kayong 2 copies. Pero sa harap nila kayo gumawa ng 2 copies para alam yung original. So yung isa nasa PNP or I don't think it's with DILG, I think it's with PNP. So dun sa DOJ at saka sa Ombudsman, wag sila mangamba na matamper yon kasi hawak na ng gobyerno right after the incident, no. But as far as NBI and DOJ investigating, suspect sila eh. So paano sila mag-iimbestiga, 'di ba? That's why nga pumayag ako ng joint investigation kasi I am sure that someone will point the fingers sa mga taga-Senado. So kung suspect ka rin, hindi pwedeng ikaw lang mag-imbestiga, 'di ba? That's why I also appeal to all of you, whoever has videos, to the proper authorities kasama namin. So actually I've been scanning the news and internet at kung ano man videos lumalabas doon. Kinukuha din namin para maayos natin in a very logical and scientific manner. Sorry, so clarification lang po. Si SAA Aplasca, pati po si SecDo. I'll update you maybe in an hour or 2 kung anong decision. And I promised also both the majority and the whole 24 senators na magiging consultative or consensus yung aming decision making, 'di ba? So I don't think yung whether or not yung suspend. Remember, he's acting So hindi naman siya regular sergeant at arms, meaning he should also have an option na kung ayaw na niya, 'di ba? But he's been there, he's been reporting, he's doing his job. I don't think he deserves this, but sabi niya, "Sir, sundalo ako, sanay ako diyan." Sir, to clarify, si General Aplasca pa rin po yung Senate Sergeant at Arms na Yeah, we haven't made a decision. nag-i-implement. We haven't made a decision eh. Kasi one option, di ba, is sundin yung ombudsman. The other nga is may legal opinion na it's the Senate that can suspend, hindi sila. And then one is to suspend pero to question sa CA. The other one is sila mag-question sa CA. So there's really 1,000 decisions that have to be made, but I just want to focus on convening as an impeachment court, organizing the Senate para wala nang magsabi-sabi na delay. Beside those 2 priorities, then pwede natin isa-isahin ko ano man ang mga kailangan nating gawin, no? Sir, sorry. Your priority is committee chairmanship. Organizing the Senate in general. So Okay. that
right now, that means the committee chairmanship. Yeah. Committee chairmanship and convening the impeachment court, pero pag may tumayo to change leadership, hindi niyo po harangin. That's their right. But priorities are priorities, di ba? So kahit may tumayo Di po, ba, sila naman nagsasabi before, or kakampi nila kung hindi sila, na di-delay namin yung impeachment. So, kung gusto nilang i-delay, i-delay nila. You know, I've been in the Senate long enough na kahit majority ka, kung gusto mo talagang i-delay, maraming pwedeng gawin eh. Di ba? Sabay-sabay lang kayo tumayo, madi-delay mo. But I'm expecting a very naman decent and honorable exchange mamaya. Di ba? there will be moves. Sorry sir, isa na lang. Yes, If there ma'am. will be a move for a change of leadership, ipopush nyo na Priority mag-convene yun. muna. Hindi. If there's a move to change leadership, priority yun. Oo. Yun ang pinaka... So, if you look at the Constitution, getting the Senate organized is the priority. Kasi how can you even convene the court if you're not organized? How can you have hearings if you're not organized? After organization, ano yung mga constitutional mandates? Siyempre, mandate to make laws, pero everyday yon. But to convene, di ba, and given the national clamor or trauma, whatever side you're on, may mawawala ba na we convene and start the process, di ba? Okay. Thank you, everyone. Thank you. Mr. President, may we be clarified when you say 10 days, is that working days or calendar days? Calendar days. Calendar days, and including the 5 days for the prosecution to respond. Yes, Your Honor. Thank you. The clerk of court is hereby authorized to calendar the case for pre-trial and issue the corresponding notices to the parties after the last pleading is filed. Upon conclusion of the pre-trial, the trial proper shall commence on a date and time fixed by the court, of which the parties shall be duly notified. I approached members of the minority of the Senate, and then later on I will approach the senator judges that we will fix the calendar together, and in pursuit of impartial justice, we will come up with a impeachment calendar that is fair to the prosecution and to the defense, and will allow us to continue to function in the legislative side of our work. Any other matter? If there no other matter, the session is suspended. And with that, Mr. President, and following the relinquishment of the position by our former Secretary of the Senate, I move that we proceed to the election of a new Secretary of the Senate. So move, Mr. President. Yes. I consulted the minority leader, and because the SecGen will also be the clerk of court of the impeachment proceeding. So there are no objections. We will proceed. Thank you, Mr. President. Mr. President, in accordance to Rule 2, Section 2 of the Rules of the Senate, may I respectfully nominate Jose Luis Garcia Montales as the new Secretary of the Senate. So move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none. Thank you, Mr. President. And there being no other nominations, may I respectfully move that the period of nominations be closed. So move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none. The motion is approved. Pursuant to the rules of the Senate, there being no other candidate for the position of Senate Secretary, the voting will be viva voce. Those voting for Attorney Montales, please say aye. The ayes have it. Congratulations, Attorney Jose Luis Montales. Those who are again, say nay. Okay. Thank you very much for... The ayes have it. And Jose Luis Montales is hereby declared as proclaimed as the Secretary of the Senate, the second to have been both SecGen of the House and the Senate. Thank you, Mr. President. May I move for a minute suspension to allow our new Senate Secretary to ascend the rostrum and take his oath. So move, Mr. President. No, thank you. Thank you.
Wala si Ses. Konti. Okay. I state your full name. I, Jose Luis Garcia Montales, Having been elected to the position of Secretary of the Senate, having been elected to the position of Secretary of the Senate, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, to the best of my ability, the duties of my present position, the duties of my present position, and of all others I may hereafter and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, hold under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will obey the laws, that I will obey the laws, legal orders, and decrees legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities, promulgated by the duly constituted authorities, and maintain true faith and allegiance and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines, to the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation and that I impose this obligation upon myself voluntarily, upon myself voluntarily, without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion. or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Thank you, Pia. Nandiyan na yung sana. Approved. Mr. President, at this juncture, I move that we proceed with the reference of business. Is there any objection? If not, the motion is approved. Messages from the House of Representatives. Letter from the House of Representatives transmitting to the Senate 27 copies of Committee Report number 261 on House Resolution number 989 titled Resolution Setting Forth the Articles of Impeachment against Vice President Sara Z. Duterte, together with the annexes thereto, and 27 USB devices containing file copies of the above. Referred to the Committee on Rules. Letter from the House of Representatives transmitting to the Senate the sealed box containing the documents from the Bureau of Internal Revenue relative to the impeachment proceedings against Vice President Sara Z. Duterte. Referred to the Committee on Rules. Letter from the House of Representatives informing the Senate that, in accordance with Section 16, Rule 6 of the Rules of Procedure in the impeachment proceedings of the House of Representatives, 20th Congress, Representatives Luis Ro, Ridon, Gutierrez, Zamora, Defensor, Diokno, De Lima, Bagao, Flores, Suan, and Chua have been elected as prosecutors in the impeachment trial against Vice President Sara Z. Duterte. Referred to the Committee on Rules. Acting Majority Leader. Mr. President. Yeah. Mr. The President, Minority Leader is recognized. I heard, and we saw the notice, the message from the House of Representatives, and you have referred the articles of impeachment to the Committee on Rules. May we know if we have already constituted the Committee on Rules? The Committee on Rules is in the acting capacity. So in accordance with Section 19, the same members and Senator Villanueva. Actually, for your information, Minority Leader, we were in caucus and wanted to meet also the minority to start reading the committee chairmanships, but we thought it prudent to convene the court first, and then when we remove our
after we convene the quorum and suspend, we can go back into session to start reading the committees. So I take it that right now the chairman of the Committee on Rules is in an acting capacity. Yes, Senator Villanueva. And and the acting. membership at this point would only be the ex officio members. And the members before all positions were declared holdover vacant. from the previous, yes, in accordance with Section 19. Will you refresh me with Section 19, Your Honor, Mr. President? Because Yes, yes. And to be fair, because in that Senator case- Pangilinan has a interpretation question. That's why we referred this to the Committee on Rules. Okay. The chairman and the members of the permanent committee shall commence in the exercise of their duties upon election. They shall cease when their successors shall have been elected or designated. So since we have not yet elected or designated their successors, except for the majority leader, our interpretation that it continues. But Senator Pangilinan did bring up the seeming conflict that if it's all seats vacant, then Yes, it's vacant. But precisely. then my initial statement was that you harmonize the rules, and if you harmonize it with pragmatically with what's happening, then we should never have a complete vacancy. Having said that, it is with the Committee on Rules, but I don't think Senator Villanueva scheduled it for hearing until we have the permanent members, just to be sure. And we hope to start doing that this afternoon. we will accept that for now, Mr. Yes. President. Thank you, Minority Leader. We make a note of the manifestation. And, Thank you. and I will note and recognize not only your observations today, but the observation of Senator Pangilinan. And if we need to clarify later on, it'll be a good opportunity for us to look at the rules, given the 1392 present setup, unless we are overtaken by events. Yes. Okay. Majority Leader? Correction, Mr. President. 1311. Yeah, well, it hasn't been corrected because Senator Subiri and Senator JV said that they are independent, but same with Senator Pia and I, we started out independent, and then Senator Subiri asked us if for the purposes of we can join the majority. So it's their choice if they remain minority or they join the majority, or if you can get 2 more members, then you will be the new majority. Yes, Mr. President. Mr. President, may I? Of course. Former Senate President Zubiri. Thank you very much, Mr. President. I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. Binatigos nga ako nila, sabi nila na ako ko'y nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President. Thank you. Thank you, Senator Zubiri. Yes. So, Senator Ejercito would also like to manifest. Yes, first of all, Mr. President, I'd like to thank Mr. President for the trust and honor that I was offered to become the majority leader. But as I have mentioned to you personally, that as of this time, I would rather maintain my independence, and with what is happening all over, I think I will be able to perform my tasks very well and my pet programs very well as an independent. But again, nonetheless, Mr. President, I would like to thank you for the trust and confidence. Being majority leader is a very, of course, it's one of the most powerful, we would say, position in the Senate. But I guess I have, at this point, I would like to maintain my independence. And Mr. President. I also understand, I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends despite the political divisions or
the nomenclature of who is in the majority or the minority. So for the purposes of today to the future, and unless a change is made, will you be an independent or will you be with the minority? Yes, for now, Mr. President, I'll be with the minority. Okay. But again, I would like to thank you for Yes. that and for the respect. And we will all still be friends, no matter what. Thank you, Mr. Thank you, President. Senator Ejercito. So the Secretariat has that noted, and we can now compute the membership at a 13-11 proportion. So that we do not, we're not accused of any delay. Acting Majority Leader, what's your pleasure Yes, Mr. about the President. articles of Yes, impeachment? Mr. President, just to put on record, as Senator JV made mention, this his statement is for the purposes of proportional representation in the membership of committees. Also, Mr. President, Senator Lacson asked this representation to put also on record the membership of the Senate Committee on Rules or ex officio members would have to be the new ex officio members. So just to put Yes. that on record, Mr. President. That's a correct observation Yes. from Senator Lacson. Thank you. Mr. President, with the permission of the body, the articles of impeachment have been referred to the Committee on Rules. May I respectfully move to refer the articles of impeachment to the impeachment court. I so move, Mr. President. Is there any objection? There's no objection. It is so referred. Mr. President, may I move that we suspend the session to convene the impeachment court. So move, Mr. President. If there's no objection, we will suspend and convene the impeachment court.